Blessed are you, Yahweh, King of the universe, who has planted us eternal life through Yeshua Mashiach, and who has commanded us to engross ourselves in the study of the Torah. Blessed are you, Yahweh, our King, giver of the Torah. Amen. So, welcome back, Brother Ike. Thank you for coming back to where you belong. So, yun, busy po tayo, no, sa pagpapalaganap ng karya ng Diyos dahil wala na pong mas maigi pa ron. So, welcome po yung mga baguhan natin, no, the mga young people and mga nanay. So, through the efforts of Batang Alvin and wife, so praise the name. So, today, this has been on my mind. Nasa isip ko na po ito na I'm doing a series on the 42 journeys. The series of the journey in the Torah, no? And more particularly the concept of building a fence on the Torah. So ano ba ang ibig sabihin niya? But first and foremost, dahil may mga baguhan po dito, ang salvation po is through Yeshua. Ang kaligtasan mo ay wala nang iba kundi si Yeshua lamang. At hindi po sa pamagitan ng Torah ang kaligtasan. Ang Torah po ay para maging maayos yung buhay natin. Mag-guide tayo, pamamaraan ng pamumuhay para umiwas sa mga curses, sa mga problema, sa mga hindi kanais-nais. But sabi nga, kung nagkasala tayo, kung nagkamali, there is one mediator na tagapamagitan, no? Pero dahil po sa revelation ng Torah is meron tayong mas malalim na kaunawaan kung ano talaga yung kasalanan, kumbaga kung ano talaga yung gusto ng Diyos, ayaw ng Diyos, no? So yung Diyos Ama, si Yahweh, meron siyang kalooban, meron siyang gusto, at yun yung gusto pa niya para sa ating lahat, no? So, I'm going down to the level ng mga beginner. So, anong sabi ng Bible? Unless you become like one of these little children, you cannot enter the kingdom of God. Kung hindi ka raw maging katulad sa mga batang maliit, parang hindi na yata maliliit itong mga ito eh. Hindi kayo makapasok sa karya ng Diyos. Ibig sabihin, magpapakumbaba, teachable, yung mga katangian ng gano'n, no? So, so maliwanag po yun, ha? Hindi tayo nagtuturo ng kaligtasan natin ng Torah. Iga-guide ka ng Torah sa iyong kaligtasan, no? Para lalo kang maligtas sa pamagitan ng mga hindi ka nais-nais na gawain. So, this series is more particularly is called Journeys, the 42 Journey. Mahaba po ito. Mahaba pong series ito. And Teshuvah, no? So, hindi po ibig sabihin nagtutura, perfecto na po yung buhay ng tao. Hindi po porke na, Torah keeper, maayos na. In fact, kagagaling ko lang sa Mindanao, madami ko pong nakita ron ng mga spiritual sickness, no? Mga kahinaan ng mga kapatiran, mga bisyo na hindi matanggal-tanggal, mga problemang dulot ng pagsuway, mga consequences ng kasalanan. So, diyan papasok yung Torah na paano ka mag-teshuvah. No? Teshuvah
means repentance or pagsisisi. No? Pagsisisi. Bumalik loob sa Diyos. So, paano ka bumalik loob sa Diyos? Eh di gawin mo yung gusto niya. Ano ba yung gusto niya? Eh di sumunod ka sa Kanya. Ano yung susundin mo? Eh yung instruction niya. So repentance po yan. Tuloy-tuloy po yan. Ang repentance po ay tuloy-tuloy. So, kailangan makorek po tayo sa mga maling attitude, maling mga bawal mag-Facebook pag hindi pag sa bata. Yung pag hindi na live. Oh. Mamaya. So, correction po. The Word of God is useful for correction, rebuking, training in righteousness. Parang natin yung kulang sa salabat Hindi. Hot water na lang. Hot water. Or hot coffee. So, ano ba yung mga bagay na nakakahiya? Diba? Ano ba yung kung nakakahiya? Diba? Kasi ang Diyos, nakakita sa atin, kung ano talaga tayo. No? Kasi yung Torah, habang tumatagal, i-expose ka niya eh. Ito ikaw talaga. So, ayusin mo yung buhay mo. Yan ang purpose ng Torah. So, itong concept ng Torah is what you call okay, umpisa natin. Matthew 5:17. Do not think that I have come to destroy the Torah. I did not come to destroy but to complete. Huwag niyo isipin ako na parito upang sirain ang kautusan. Ayusin mo na yung pintilado. Lalo akong Hindi ako na parito para walang upang sirain, kundi ganabin. Hanggat sa mga wala ang langit, ang lupa, isang tuldok, isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Sino mang sumuway sa isa sa mga kalit-liitang utos at ituro ng gayon sa mga tao ay tatawagin kalit-liitan sa karya ng langit Diyos. Tatapat ang sino mang gumanap at ituro ito ay tatawagin dakila sa karya ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo hihigit ang iyong katwiran sa katwiran ng mga Eskrib at Pariseo, sa anumang paraan na hindi kayo magsipasok sa karya ng Diyos. O sa mga Bisaya, ayaw paghuna-huna ako muanhi aron sa pagkaguba sa balaod sa mga propeta. Wala ko muanhi aron sa pagguba, apan aron sa pagtuman. So, dili, bisag usa ka kudlit, usa ka tulpok na mahanaw sa bisan usa pa gigikan sa balaod hangtod sa tanan na matuman. Bisa kinsa mula pa sa usa niini pinakagamay na sa gusuhan tinutudlo sa mga tao sa ingon siya patawagon pinakagamay sa karya. Shortcut ko na lang, no? So, ibig sabihin, si Yeshua na nagsasabi na lahat ng bagay ay walang mawawala kahit isang tuldok sa Torah hanggat lahat ng bagay ay magaganap. So, hanggat meron pa daw langit at ang lupa, ang Torah ay nandiyan pa. So, nandito pa ba tayo sa lupa? Nandyan pa ba yung langit? O, di nandyan pa ang Torah. Diba? Hanggat merong langit ang lupa, nandyan. Bakit sinabi ni Yeshua yun? Kasi ang Word of God ay, sabi niya, magpakailanman. Diba? The Word of God remains forever. At ang lumikha sa lahat ng bagay ay ang Word of God. So therefore, ang Word of God will remain. Ang salita ng Diyos ang lumikha sa lahat. Kaya,
ang salita ng Diyos mananatili nandiyan, no? So, building fences. Itong building fences, ito yung concept na pag-usapan natin ngayon, no? So, ang Torah, yan yung revelasyon ng Diyos sa kabanalan at katwiran. So, anong klaseng pamumuhay? Yung sabi ni Yeshua, all authority in heaven and earth was His. Ngunit ang authority niya ay galing sa Ama. So kung ang authority ni Yeshua galing sa Ama, hindi niya pwede i-contradict ang sinabi ng kanyang Ama. Ganun lang kasimple. At ganun din, yung mga disipulo, binigyan sila ng authority ni Yeshua. Pwede ba kontrahin ng disipulo si Yeshua? So, hindi pwede. So, kung si Yeshua ay sumasang-ayon lamang sa gusto ng Ama niya, ang disipulo ay hindi pwedeng higit pa doon. So, kung Yeshua, sinabi niya, hindi ko ako naparito para sirain ang Torah, ang mga disipulo, hindi nila pwede rin sirain ang kautusan. Ito po yung pagkakaiba natin sa mga Christians, mga kapatid natin mga Kristiyano. So, although medyo kung merong 1,000 church na Christian, baka meron lang isang simbahan ng Torah Keeper. Ganun po kakunti ito. So, ngayon po, ang mga churches ay binabaliwala nila itong commandments in the Torah. At ito po yung nakakalungkot isipin, no? So marami pong kaparaanan paano mag-interpret ng Torah. And one of this is binding and loosing. So binding and loosing, ito po yung tinatawag na si Yeshua to interpret the commandments. Paano mo siya i-interpret? Paano mo siya i-apply? Ngayon po, di ba binabasa natin yung 10 Commandments? The 10 words. Paano po siya nag-umpisa? And Elohim spake all these words, saying, I am Yahweh, the Elohim which brought you out from the land of Egypt, out of the house of slavery. Ako ang Panginoon mong Diyos, naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagka-alipin. Nga midala kanino paggawa sa yuta sa Ehipto, paggawa sa balay sa ulipon. So, marami pong hindi nakakaintindi bakit binanggit yung salitang Egypt. Egypt. Ano ba ibig sabihin ng Egypt? Egypt sa Hebrew is Mitzrayim. Mitzrayim means pagpipigil. Yung parang kinukulong ka. Yung ayaw ka pakawalan. No? So, it's typical of yung Diablo, si Satanas. Ayaw niya ang tao, pakawalan ng tao sa kanyang sistema. So, Egypt represents many things today. Mga spiritual bondage or mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan po, hindi lang po estatwa. Ang Diyos-Diyosan, pwede po itong paniwala. Isang paniwala na taliwas sa Biblia. Pwede po maging Diyos-Diyosan yan. So, yung Diyos-Diyosan ng kaisipan. So, lahat ng maling klaseng kaisipan ay pwedeng maging Diyos-Diyosan. Halimbawa, filosofiya. Pwede siya gamitin para
i-twist ang salita ng Diyos. Ako po ay nag-aral sa Catholic School, sa Ateneo de Zamboanga. 5 taon po ako doon, pero wala pong tinuro sa amin na Biblia. Okay lang magsamba sa Diyos-Diyosan. Okay lang maraming santo. Pero marunong kami magsulat, mag-English, mag-mathematics, pero wag lang Biblia. So, yun po ay consider ko rin as Diyos-Diyosan ng kaisipan. No? So hindi po porke yung tao nag-aral, hindi porke yung tao graduate, college graduate, matalino na siya sa harap ng Diyos. Ang matalino sa harap ng Diyos, yung sabi ron, yung may kaalaman. Ano ba ibig sabihin ng kaalaman? Karunungan. Ano ba yung karunungan? Karunungan ay galing sa kaalaman, or wisdom is the application of knowledge. What is knowledge? Knowledge is, part of knowledge is the revelation of the commandments. So knowledge is the Torah. Ang kabuuan ng Torah is called knowledge. In fact, it is mentioned in Deuteronomy 32, umaapoy na karunungan, fiery law, fiery knowledge, or sa Hebrew, Da'at Elohim. Ang Torah daw ay kaalaman na umaapoy. Diba? Nung tinanggap nila ang Torah sa Mount Sinai, di ba, umaapoy na salita. Umaapoy na tinig, di ba? Fiery, with thunders and lightnings, na-reveal ang Torah sa Mount Sinai on the day of Shavuot. My people are destroyed for the lack of knowledge, for they have rejected knowledge. For they rejected the law. Then, sabi ng Diyos, I rejected you to become my priest. And I will reject your children. So, importante po yung knowledge. May knowledge sa Tagalog, ba? Kaalaman. Kasi mga translation kasi yan, no? Ako po ay hindi Tagalog. Chabacano po ako. Lumaki ako Chabacano. Fluent ako sa Chabacano. Nanay ko Bisaya, nagpa-practice ako mag-Bisaya. So, tapos yung asawa ko Ilocano. Kung gaano siya kalayo, ganun din kami kalayo. Pinatagpo kami ng Panginoon. Ha? So, pero dahil lahat ay Pilipino, di ba? Oh. Sabi nga nila, dugong maharlika. Ano ibig sabihin ng maharlikan eh. Basta alam ko, tayo, anak na ng Diyos pag tinanggap mo si Yeshua. Amen! Grafted into Israel. So pag sinabi pong knowledge, kailangan mong, saan galing yung knowledge? The source of knowledge is the Torah. May experience ako sa Davao, mga 2 weeks ago. In-invite ako sa isang Bible study ng Methodist Church. Inimbita ako. Pinasalita ako. Yung pastor, nangangaral, may kodigo. Lahat ng sinasabi niya, nandun sa kodigo. Ba't may kodigo? Tapos ang laki ng kwintas dito na cross. Ako walang kodigo. Tapos ang pastor, nagsasalita tungkol sa karunungan. Ang karunungan, kailangan natin. Kung sinong walang karunungan, humingi sa Diyos. Di ba? Sabi ng Biblia, kung kailangan mo daw ng karunungan, humingi ka sa Diyos. Ngayon, bibigyan daw ka ng karunungan. Saan nanggagaling karunungan? Hello? Okay, mga bata, Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Papasok lang ba sa isip mo agad yan? Ito yun, anak. Kumain ka kasi gutom ka. Nagugutom ka lang, kaya medyo nawawala sa sarili mo.
Ang karunungan, nagmumula yan sa salita ng Diyos. Nagmumula yan sa commandments ng Diyos. So kung wala kang commandments, wala kang karunungan. Ganun po kasimple yan, na mahirap maintindihan ng Christian. So, pwede kang may Holy Spirit, may karunungan ka dahil sa Holy Spirit, pero pag wala kang eksaktong commandments, hindi mo sabi nun, the Holy Spirit will guide you in all the truth. Ang Holy Spirit, i-guide ka daw sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Yung salita ng Diyos. Nung araw, wala pa namang New Testament, kaya ang katotohanan ay ang Torah. So, ang Torah at ang Holy Spirit, hindi po pwedeng mag-kontra. Hindi po sasabihin ng Holy Spirit, kumain ka ng dinugo, okay lang sa akin yan. Hindi po sasabihin ng Holy Spirit yan, ikaw yun. Okay lang kumain ng baboy. Hindi po sasabihin ng Holy Spirit yun. Hindi siya yun, ikaw yun. Di ba? Kaya po, 3 boses daw yung naririnig mo araw-araw eh. Ha? Ayun. Boses mo. Ako ang iyong konsensya. Boses ng Holy Spirit. Anak, ito gawin mo. Pangatlo, boses ng asawa mo. Ito kailangan mong gawin. Ayan. Marami pong nakaka-realize. So, 3 klase pong baptism meron sa Biblia, no? 3 kinds of mikvah or immersion. First is water baptism. So, ang Israel, nung galing po sa Egypt, sila po ay dumaan sa tubig, di ba? Yes. 1 Corinthians chapter 10. Sila po ay binautismuhan. Sino dito na bautismuhan na? Sinong hindi pa na bautismuhan? Taas ang kamay. Oh, meron. Yung mga bago, no? Iba po yung bautismo sa Katoliko, yung wisik-wisik. Hindi po bautismo yun. Wisik-wisik po yun. Ang bautismo po ay lubog sa tubig. No? Immersion in water. So, anong ibig sabihin nun? Ito po yung nangyari during the Feast of Unleavened Bread. So, ang ibig sabihin ng water baptism is change of status. From being a slave in Egypt, you are now free to serve Adonai Elohim. Slave ka pa rin. Pero iba na yung amo mo. Baka akala nyo, free na pala ako. I'm free to be the servant of the Lord. I am free. I am free to serve Elohim. Nag-change lang yung status mo. Dati sa Egypt, ngayon, bago na yung boss mo. Elohim na. Kaya siya na yung masusunod. Ang tawag niyan ay pagtutubos. Pagtutubos. Ano ba yung tubos? Sinong pwedeng tumubos? Redemption. Yung may-ari. Di ba? Punta ka sa Palawan Pawn Shop, tubusin mo yung alahas. Ang may-ari lang pwedeng tumubos. So, ang tao nakasanla sa kasalanan. Nakasanla siya doon kay Satanas. Kaya ang tao, pag walang Diyos, ang gawain, huwag ka na magtaka. Ang tao na walang Diyos, ayaw mag-aral ng Biblia, ayaw makinig ng Biblia, ayaw pumunta sa simbahan, ayaw mag-pray. Lahat ng taliwas sa Biblia, yun ang gusto niya. Pero isang araw, tinawag ka ng Diyos, katulad ko, tinawag ng Diyos, nagbago lahat. No? At yun na yung umpisa ng tinatawag na journey. Journey. So, life is a journey. Sabihin niyo sa katabi mo, life is a journey. Journey. Ano ba yung journey sa Tagalog? Paglalakbay. Paglalakbay. So, meron kang pinanggalingan, meron kang pinaglakbayan, meron kang patutunguhan.
Di ba? So ang mga Torah people, meron tayong Egypt dati. May Egypt tayo, pattern ko yan. Ngayon, eto na yung proseso ng paglalakbay. So ito yung Holy Spirit baptism. Ang Holy Spirit baptism, nung unang panahon, sa Leviticus 26 verse 12 at Numbers 15 verse 29, sinabi ni Moses, "How I wish lahat kayo ay may Holy Spirit." Akala nila kasi ang Holy Spirit sa New Testament na. Di ba nung nag-prophesy yung Holy Spirit kay Moses, kinuha, tapos nag-transfer sa 70? Ang sabi ni Moses, sana lahat ng Israel tatanggap sa Holy Spirit. No? Sinabi ng Leviticus 26 verse 12, I will dwell within you. So literally, the word is, I will dwell inside of you. So it's a prophecy, no? At prophecy yun sa future, the coming of the Messiah. At ito nga yung naganap sa Acts chapter 2, the outpouring of the Holy Spirit, on the day of Pentecost. So ang equivalent mo yan is Shavuot, which is empowering to obey the instructions in the Torah. Sa Spirit and the law po yan, di ba? Hindi po guide you in all the truth. Mga Christian kasi wala silang pattern sa Old Testament, kaya ang kanilang interpretation, pag Holy Spirit, wala ng commandments. So ang tawag po dyan, hari ng supply. Tapos yung baptism of fire, ang ibig sabihin niyan is, susubukan ka sa pamagitan ng mga pagsubok, trials, sa buhay. Yun po ang tatlong baptism na pag minention yung baptism. So, isang malawak mga topic yan, no? So, sabi ng Malachi chapter 3 verse 1 to 4, He is like a fire or refiner's fire, like the soap and the launderer. So, parang silver daw na pinupurify. No? So, ang buhay ng isang believer or Torah keeper, hindi po, hindi po walang pagsubok. May pagsubok po rin. Kasi, hanggat hindi natin nape-perfect ang Torah, may trials and mga affliction dahil nagiging eksperimento ang buhay ng tao. Ang Torah is the perfect will of God. Di ba? Pero sad to say, ang tao, hindi niya masunod talaga ang Torah perfectly. So, pag hindi niya nasunod, ang Torah, ang masakit na katotohanan is, pag nasundan mo, may blessing. Pag hindi mo nasundan, may curse. So, maraming tao, mga Christian, nakala nila walang curse. Nakakalungkot nga, yung ibang mga pastor nagtuturo ngayon, wala nang impyerno. Kasi nasa biyaya na tayo. So what do you expect from Christians? Hindi na wala nang pala impyerno, they lukewarm. So hindi mainit, hindi malamig. So kawawa po. Ako, I realize, kailangan ma-maintain mo talaga yung init sa paglilingkod sa Diyos. So we're going to, I'm going to explain the concept of how Yeshua build fences around the Torah. So ano ba ang ibig sabihin ng Torah? Torah is instruction, teachings, and guidelines. So hindi lahat sa Torah commandments. Part of the Torah are narratives, mitzvot. So ang mitzvot, commandments, consists of mishpatim, hukim, decrees, and testimonials. So marami pong branches ang Torah, no?
malawak po siya. Kaya maraming tao, nakakalito po siya pag-aralan. Kung hindi ka talaga tinawag nito, ay talagang hindi siya madaling pag-aralan. Kung wala kang passion, hindi ka tatagal dito sa pag-aaral ng Torah. Kasi napakalawak. Dito naman sa interpretation ng mga rabbi, ito po yung tinatawag na halakha. Halakha, oral law. Halakha is paano mo i-interpret ang commandments according to the needs of the community. So, application. So, halakha means application. So, it is also consists of takanot. Takanot means case studies. Geserot, restrictions. And minhagim, customs. Halimbawa, sa Feast of Trumpet, ano ba yung mga minhagim, custom? Kumakain ng apple, wala namang sinabi sa Torah yun eh. Custom lang yun. Oh. So, mga restrictions on the Sabbath day. So, ano yung mga restrictions on the Sabbath day? Bawal bumili. Bawal mag-deliver ang Shopee at Lazada. Marami po, hindi po yung topic natin ngayon, example lang. I'm just building up the concept of build a fence around the Torah. Ano ba yung build a fence? Gumawa ka daw ng, ano ba yung fence? Bakod sa Torah. So imagine mo yung isang garden, napakagandang garden, di ba? Garden of Eden. Tapos, para ma-preserve yung garden, kailangan mo ng bakod. So ang tanong, anong klaseng bakod ang gagawin mo? Kasi mamaya may manok, kakainin niya yung tanim. So gaano kataas ang bakod na gagawin mo? Kung maglagay ka ng bakod na sing taas ng tao, makikita mo pa ba yung ganda ng garden? Ay, hindi mo na makita. Gumawa ka pa ng garden, itatago mo lang din. So parang ang salita ng Diyos, pag nasobrahan ka ng fences, hindi na nakikita yung beauty nitong Word of God, no? So ganun po ang issue sa first century na nire-rebuke ni Yeshua for making the Pharisees and Sadducees for making offenses so high na sabi niya nagiging burdensome na sa tao, hindi na nila masunod. So, yun po ibig sabihin ng bakod. Fences. Torah observance. Especially, we are living in the Philippine setting. Okay, Leviticus 18:30. You shall guard my commandments or shomer mitzvot. Ingatan ninyo ang aking mga tagubilin. So, paano mo iingatan ang commandments ng Diyos? Kasi ang regalo ng Diyos sa Jewish mindset, mga kapatid, ang Torah ay regalo ng Diyos. Di ba, my people are destroyed for the lack of knowledge, for they have rejected. Ano yung reject? Or hindi, kumbaga, binigyan ka, ayaw mo tanggapin. So, binigay ng Diyos ang Israel ng Torah, commandments, tapos binaliwala mo kasi ayaw mo. So, ngayon, dahil ayaw mo, ni-reject mo. So therefore, in the Hebraic mindset, mga kapatid, ang Torah ay regalo ng Diyos. Hello? Ang Ten Commandments ay regalo ng Diyos. In fact, sinulat ito sa kamay ng Diyos. So dahil sinulat ito ng kamay ng Diyos, binigay sa Israel, binigay sa atin. So therefore, ingatan mo ito. Di ba? Kasi nga regalo ng Diyos.
Nung nag-Bible study po kami sa Methodist, binigyan ako ng initial 10 minutes. Sabi ko, paano ko to introduction? Sabi ko, para makarelate ang lahat, John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish, but sino mang maniwala sa buktong ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Maniwala na si Yeshua ay anak ng Diyos, ay meron na daw siyang buhay na walang hanggan. So, everybody happy. Next question is, John 3:36. Sabi ko, ano po yung sinabi ng John 3:36? May Biblia po ba kayo? Pakibasa. Walang gustong magbasa. Sabi ko, Bible study naman ito, basahin niyo po yung John 3:36. Walang imik yung mga tao. Sumagot yung pastor ng Methodist, Brad, ituloy mo na kasi. Kasi, pastor naman ako, nadaanan ko na yan. May pride si pastor. Nung sinabi ko yung John 3:36, siyempre, nakakagulat, di ba? Whoever believes in the Son, Yeshua, have eternal life. Whoever disobey the Son will not see life, but the wrath of God abideth in him. Ang sino mang maniwala sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumunod sa anak ay sabi niya, mawawalan siya ng buhay at ang galit ng Diyos ay mapasa kanya. Binawi. So, yun yung typical na tension sa Hebraic mindset. Parang opposite. Pareho pong totoo yun. Diba? Tension. Ano ibig sabihin ng tension? Mga contradiction, seemingly, pero pareho po silang totoo na galing po sa salita ng Diyos. Halimbawa, si Yeshua is the Lamb of God that takes away the sins of the world. Pero pagbalik niya, hindi na po siya Lamb of God. Siya na po ay the Lion from the tribe of Judah. See? Hindi na po siya maamong tupa pagbalik. Siya po ay leon na matapang. May pagkakaiba po yung leon at tupa. Diba? Ang tupa po ay tatanga-tanga. May tupa po kami dyan, obserbahan nyo, ang tanga-tanga. Pag yung isa tumalon sa bangin, susunod din sila. Talon din tayo. Siya nga tumalon eh. Ganyan po katanga ang tupa. Kaya ang tawag sa tao, sa Biblia ay tupang ligaw. No? So, pero ang kagandahan po sa tupa, ito ay maamo. No, hindi katulad sa kambing, ito ay sumusungay. No? Pero meron pong tupa na-experience ko po rito, na ako po ay, ano ba yan? Ginanon? Sinuwag? Akala ko maglalambing sa akin, hello, gano'n ha, boom. Talagang hulog ako sa bangin eh. Nung una, natutuwa ako, para bang kakatuwa ka. Pangalawa, papatayin mo yata ako eh. Huwag ka mag-alala. Malapit na yung piyesta. Kaya ikaw ay magiging adobong tupa. So, ba't napunta tayo doon? Ibig sabihin, mga kapatid, di ba ito picture ng bakod? Ano ba yung purpose ng bakod? Protection para hindi pag lumampas ka kasi sa bakod, halimbawa, diyan. Ikaw ay mahulog na doon sa sapa, di ba? So, kung ang isang, halimbawa, lalo na sa bundok,
kung hindi mo lalagyan ng bakod, eh delikado mahulog ang sarili mo, o anak mo, or sino, no? So, ang bakod po ay proteksyon. Bakit kailangan ng bakod? Halimbawa, sa bundok. Galing ako sa bundok. Para yung ahas ay mapigilan pagpasok. No? Mga masasamang hayop at mga, ano pa yung mga bayawa. Halimbawa, yung manok mo, pag iniwan mo lang sa bundok, eh, maging missing in action na po yan, kinabukasan. Kasi yung bayawa, naamoy nila yan. Actually, dito nga, may bayawak dito eh. Hindi pa namin nahuli. So, pumunta kayo sa mga subdivision, di ba? Ang mga bahay may bakod. Di ba? Bakit? Para may peace of mind yung nakatira doon. Para bang, kumbaga, ang bakod po ay para sa mga nasa loob ng bahay at para din sa mga nasa labas ng bahay. Pareho po kayong may kapayapaan. Pareho kayong may bakod. Nakakita ka ba ng bahay na ang taas ng bakod? Para bang 12 feet na yung bakod? Para bang takot na takot? Para bang drug lord siguro to. Tapos ang taas lang ng bakod, ang dami CCTV. Diba? So parang may tinatago sa loob, no? So in a positive sense po, ay bakod ay proteksyon. Proteksyon po ito. So ang Torah daw ay parang bakod ng proteksyon. 1 Timothy 1:8. We know that the law is good if a man use it lawfully. We know that the Torah is good if one uses it legitimately. Ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Ang Torah daw, dapat gamitin mo sa proper way. Kasi kung hindi, ito po ay hindi nakaka-bless, kumbaga, pag hindi natin in fact, one of the laws of the Torah is, sabi niya, huwag ka daw gumawa ng katitisuran, stumbling block. Kaya sabi ron sa bahay mo, lagyan mo daw ng parang roof rails, parang gano'n. No? So, kumbaga, to protect the person, protect your neighbor. One of the commandments in the Torah is what you call the sit-sit. Diba? Sit-sit. Alam mo yung sit-sit, sa umpisa, para bang, pag hindi ka pa sanay sa sit-sit, para bang ano ba to? Para bang useful ba to? Para bang, di ba ang Katoliko may rosaryo? Ang Muslim may parang rosaryo din. Binabasa nila. So ang mga Hudyo, meron ding tinatawag na sit-sit. No? Pero kung lumalalim ka na sa pagtutura, ang sit-sit pala ay nakakatulog. Ano ba ang sinabi nito? When you shall sit, you remember the commandments of Yahweh, shall do them, not search after your own heart, your own eyes, after which you went whoring, so that you remember and shall do all my commands and be set apart unto your Elohim. I am Yahweh your Elohim who brought you out of the land of Egypt. I am Yahweh your Elohim. Ang purpose daw ng sit-sit ay upang inyong mamasdan at iyong maalaala ang lahat ng mga utos ng Yahweh at iyong tuparin. Upang huwag kang sumunod sa iyong sariling puso at sa iyong sariling mga mata na siya ninyong pinag-aapid. Upang inyong maalala at gawin ang lahat ng aking mga utos at maging banal kayo sa Diyos. Ako si Yahweh ninyong Diyos na naglabas sa Egypto. So, sabi ron, gumawa kayo ng 30 na asol.
So karamihan ng sitsit ay kulay blue. No? Sa Davao mo, may gumawa ng kulay pink. Sabi ko, sister, bakit pink yung ano mo? Sitsit. Dapat blue. Sabi niya, bias man kapas. Kasi ang babae, gumawa siya ng version niya na pink. So kung sundin mo yung standard, hindi po yun dapat. Di ba? Pink na ano. Lalo na, lalaki yung susuot, tapos pink. Sure na. So, remember, di ba? May mga commandments na may nag-umpisa ng remember. Bakit sinabi ng Diyos remember? Ano ba yung opposite ng remembers? Forget. Kasi kakalimutan mo, nawi ang taong marupok ay daling lumimot. So, likas sa tao, madaling makalimot. So, yung sit-sit, ito tinatali ko sa yung bag ko, sa knapsack, yung sa aking pocket, gano'n, tinatali ko doon. Nakakatulong siya. So, this is also a pens. Ang tawag nito ay extra pens. No? So, halimbawa, kung Torah keeper ka, nasa bahay mo ay may susa. Diba? So, paalaala sa iyo. So, pag ang Katoliko, ano yung makita mo sa bahay ng Katoliko? Yung gate. Palaspas. Palaspas na kulay brown na sa pintuan, di ba? So, sa Torah, dapat meron ka misusa. Paalaala yun. Kung, diba, it's part of your identity as a child of God, as a Torah keeper. Pero sabi dito, baka daw ikaw ay madaya, sabi dito, madaya ka ng sarili mong puso at mata. Yun. No? Ang issue po palagi sa Torah is hardness of the heart. Yung tinatawag na, kung basahin mo ang Torah, kung sa Tagalog pa, dahil sa katigasan ng iyong ulo. Yung puso kasi sa Hebrew is ulo. Dahil sa katigasan ng iyong ulo, tingnan nyo, may ulo bang malambot? Tingnan mo. Baby. Ang ibig sabihin ng katigasan ng ulo is yung ayaw sumunod sa Diyos. Ayaw sumunod. In fact, tinawag dito stiff neck. Ano yung stiff neck? Ang stiff neck is tinutulak ng Diyos, nire-resist, kaya na-stiff neck. No? So, or tinawag din dito na uncircumcised heart or the hardness of your heart. So, yan po ang tao. Pagdating sa pagsunod sa Diyos, may katigasan po talaga ng ulo. Mga bata ba, may katigasan ng ulo? Ha? Lahat ng may katigasan ng ulo, huwag na mag-amen. Normal po yan sa tao. Kasi nga po, ang tawag nito, Yetzer Hara. Yetzer Hara is the bad inclination. Kung tinatawag ito is kasalanan, yung kahiligan na lumiko, yung mas gusto ng tao, yung laman, yung sarili niyang gusto. Hilig ng laman. Pero ito ay pagsubok lamang ito sa tao, kung maintindihan nyo.
Kaya sinabi ng Torah is Shema. Hear and obey. So, paano ka mag-hear and obey? So, sa mga audible person, madaling maintindihan yung hear and obey, no? Pero sa katulad ko, visual, kailangan ko munang basahin bago ko maunawaan. So, pareho pong kailangan yon. Ibig sabihin, sa Torah, nung binigay ng Torah sa Mount Sinai, it says that they saw the voices. Paano mo makita ang boses? Yun po ang description ng binigay ang Torah sa Mount Sinai. And the people saw the voices. So you can imagine na parang mga letra na may sound. No? So therefore, the culture of the Hebrew becomes Shema. Or ibig sabihin nito, standing order. So para bang yung isang commander, ang commander may kinocommand. Di ba? May kinocommand, ang commander nagko-command, meron din tumatanggap ng command. Tinatanggap niya yung command ng commander sa pamagitan ng commandments. I think it makes sense. So, sino yung commander? Hindi po yung asawa mo. Hello. Sensya na po, trabaho lang. Di ba sa maraming tao, tawag nila sa asawa, commander. 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 Di ba? Tuloy, lumalaki yung ulo na parang, ako pala yung commander. Ang commander po ang Diyos. Ang una niyang kinuman, ang lalaki, hindi yung babae. At ang una niyang nilikha ay yung lalaki. May lalaki bang nilikha ng Diyos? Wala. Lalakoy. So, ang Diyos, ginawa niya yung lalaki at sinabi niya, sundin mo yung utos ko. Mula sa lalaki, gumawa siya ng babae. So, ibig sabihin, dapat yung lalaki, tuturuan niya yung babae. Amen. Kaya wala pong, sabi nga ng isang mga ngaral, si Dr. Miles Monroe, wala daw perfect wife. Hello? Amen. Wala daw, there's no such thing as perfect husband or perfect wife. So, kasi, hanggat hindi mo siya turuan ng Torah, so trabaho pala talaga ng lalaki magtura at magturo ng Torah. So nakakahiya sa lalaki kung ang asawa mo ba nagtuturo ng Torah sa iyo. Hello. So, hear and obey. So, ang fences po is hindi po, ang tawag po sa Torah mga kapatid is restricted freedom. Freedom. Di ba, ano sila, galing sa Egypt, pinalaya, di ba? Malaya na po ba ang Israel? Para gumawa lahat ng gusto nilang gawin? Hindi, malaya po sila sa Egypt. Lumabas sila sa Egypt, pero hindi ibig sabihin malaya na silang gumawa lahat ng gusto nila. Kaya nagbigay ang Diyos ng Torah, ito pwede, ito hindi. Ito pwede, ito hindi. Ito gawin nyo, ito pwede. Ang tawag mo nito na restricted freedom. Freedom within the law, hindi outside the law. Ang tunay na malaya ay nandun ka sa loob ng kautusan, hindi yung walang kautusan.
Di ba malaya tayo ngayon? Pwede ba tayong dito? Pwede ba tayong i-raid dito at sabihin nila, mga pulis kami, bawal kayong magtipon pag Sabado. Pwede ba tayong ikulong? Hindi pwede. Bakit? Sabi ng batas, Article 3, Section 5, the right to exercise freedom of religion. Kahit anong denominasyon ka at sekta reliyon, may karapatan kang i-practice mo kung ano yung paniwala mo. Yun po yung batas. So, malaya ka. Wala pong, di ba, malaya kang lumakad kahit saan ang gusto mo, pero, mag-obey ka sa batas trapiko. Di ba? In fact, may lugar na bawal mag-jaywalking. Nagsubukan na niya mag-jaywalking. Yung pedestrian crossing, di ba nakalagay sa mga highway? Huwag mong subukan tumawid. Marami nang namatay dito. Tatawid pa rin ang Pilipino kasi gusto ng shortcut. Di ba? Shortcut din yung buhay. Nilalagay niya yung buhay niya sa peligro. Pero kung medyo magsakripisyo sa konti, umakyat sa pedestrian footbridge, malaya-malaya, nakakapagod lamang, di ba? Di ba? Napansin nyo sa intersection, may mga motor na sumisingit. Kahit red yung sisingit pa rin. Bakit? Nagmamadali. So, pag nakakita kayo ng pulis, natatakot ba kayo? Bakit ka matakot? Wala ka namang nilabag na kautusan. Ibig na ibig sabihin. Kasi, freedom within the law. Kaya lang, sa harapan ng Diyos, marami siyang batas. Marami siyang batas. Sabi ng Diyos, malaya kayong kumain. Lahat na nagbubunga, mga punong kahoy, mga prutas na may buto. Kainin nyo. Pero merong puno dyan na huwag nyong kainin. Ano yung kinain? Yung bawal na prutas. Tingnan nyo? So ang Torah, kumbaga yun po yung rules. Kumbaga house rules. So ang Diyos may house rules. Ano ba? Lahat ng bahay may house rules, di ba? Yes. Sabi nga, when you're in my house, follow my rules. The worst thing that can happen to a child is worst, the pinaka-worst na pwede mangyari sa isang bata. Ayaw mo sunod, lumayas ka sa pamamahay ko. Yun yung pinaka-masakit, di ba? Ayaw mo talaga sumunod, anak, di magsarili ka. Dito, libre ka pagkain. Libre ka tirahan. Wi-Fi. May wifi ka pa. May allowance ka pa. Pinaaral ka pa. Oh. Tapos, ayaw mo sumunod, di ba? So, kailangan mo sundin, di ba? Ano mangyari sa mga bata na suwail, rebelde? May maganda ba nangyayari? Di ba? Yan po yung, kaya marami pong tinatawag na teenage pregnancy. Yan po yung katotohanan. 1 out of 10 young women ay yan? Yung dalagang ina. Yung sabihin, hindi po maganda yun. May anak ka, walang ama, walang tumutulong sa'yo. Di ba? Mabigat po yun. Mabigat na klaseng pamumuhay yun.
Totoo po yan. Actually, you can see them in the streets. Mga batang-batang babae, may dalang bata. So para bang high school pa lang, may anak na, bakit? Walang restriction ng magulang eh. Or kung meron mang restriction, sadyang binolate niya, maluwag. Diba? Maluwag. Kaya without vision, the people are perish. Kung wala daw mahigpit na kapit ang batas, mga tao na papahamak. So ang Torah, yan po yung kanyang restriction. Huwag kang papatay. Baka ikaw din patayin. Di ba? Mga ganon. So, but may tinatawag po na fences. Ano ba yung fence around the Torah? Fences are additional restrictions which safeguard against violation of a particular commandment. So, depende po sa sitwasyon, may mga fences tayo para hindi, so sabi ni Yeshua, narinig nyo na yung kautusan, bawal pumatay. Pero kung mapupuot ka sa kapwa mo, ingatan mo, baka ikaw ay makapatay. Ibig sabihin, i-check mo yung galit mo. No? So, pag sobra ka ng galit, baka ikaw ay makapatay. Diba? Karamihan ng krimen nangyayari kung yung taong galit. Taong galit. Murder usually does not happen without some conflict and provocation. Ibig sabihin mga kapatid, ang purpose nito is awareness, consciousness ka sa sarili mo, kahinaan. Halimbawa, ano bang definition ng kasalanan? Ang sin is that transgression of the law. Ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Pag nagalit ka, nilabag mo na ba yung thou shalt not murder? Hindi pa, pero pag hindi ka maingat, papunta na ron. So, ibig sabihin, si Yeshua, sinabi niya lang, dinagdagan niya lang yung kautusan. Make offense. So, halimbawa, sa araw ng Sabat, di ba, bawal magnegosyo. Kaya sabi nila, huwag mo nang pag-usapan ang negosyo during Sabat. Pero kung tutusin, pwede pa rin. Kaya lang, baka sumobra. Di ba? Yung mga bagay na doon sa Davao, nag-harvest ng mangga on the Sabbath. Bawal ba yun? Pumitas mga 3 piraso. Pero pag-harvest, hindi. So, naging issue namin yan doon eh. Bakit wala ka bang 6 na araw ka na binigyan para mag-harvest, hindi mo ginawa? Araw ng Sabat mo pala gawin. So, bago mag-Sabat, harvestin mo na. So, that's an added, kaya kami, nag-upgrade na po kami dito na bago mag-Friday night, luto na po lahat.
Upgraded na po kami. Ngayon, dumaan ka sa tindahan nung Sabat, maganda yung intention mo, ay, bili ako ng pandesal para may pagkain po yung mga kapatiran. Ayan. Pwede ba yan? Hindi po, violation na po yun. Dapat, bago mag-Sabat, binili mo na. Di ba? Nagpagasolina ka on the Sabbath day. Nakakalimutan mo. Dapat, bago mag-Sabat, pagasolina ka na. Yun yung fence para hindi mo ma-violate. Alam mo, pinakatukso lahat yung cellphone. Facebook. Amen. Amen. Parang nanginginig talaga pag hindi mo... Parang ano eh, parang addict na tayo sa Facebook eh. Amen. I-check ko yung messenger. Mami kanina. 5 minuto lang walang messenger, parang nanginginig na yung kamay. Nasapian ang Facebook. Oh. Alam mo, kaya ang Sabat, sabi ng Diyos, banal na araw. Kasi gusto ng Diyos, may iba ka naman. Yes. 6 na araw binigay ko sa iyo. Sabat, ibahin mo naman to, anak. Para sa akin naman. Delight yourself on the Sabbath. Amen. And I will give you the desires of your heart. Yes. Gusto natin ma-bless, tapos hindi tayo sumusunod. Oh. Parang yung anak, humihingi ng baon. Pag ako na-bless, dinadagdagan ko yung baon. Ito na, 50 pesos. Pag hindi ako na-bless, 20 lang. Yung tipong, di ba? Magkano ba? Mabigat pa. So, pag ang tao na-bless sa'yo, i-bless ka. Pag hindi na-bless sa'yo, hindi ka i-bless. Ang tanong, nakaka-bless ka ba? O, tanin yung katabi mo. Nakaka-bless ka ba, kapatid? O. Hindi, minsan mga kapatid, sa ugali pa lang eh. Sa ugali pa lang, makikita mo na kung nakaka-bless o hindi. Minsan sa forma pa lang, alam mo, talagang hirap ka, parang nakaka-stress ka na kapatid. Ako, I made up my mind. Ako, natuto na ako. Obserbahan niyo ako. Yan na. Bihira ako nagagalit. Hindi na ako nagagalit ngayon. Nagsawa. Sawa. Nag-mature na ako. Diba, kahit Lawrence, hindi na ako nagagalit. Sawang-sawa na ako sa magalit. Kaya ayoko na. Sabi ko, kung magalit ka, dapat palawakin mo pala yung understanding mo. Yes, exactly. Kasi may toyo ito. Pag ang babae nagsalita, hayaan mo lang magsalita. Matakot din yan. Bisyo nila talaga yung magsalita. Bisyo po ng babae magsalita. Yan po ay lalagnatin pag hindi po magsalita. According to the mass communication, a woman speaks 10 times more words than a man. Paano mo lalaki? Oh, Ako, no kami. no kami. Ay, ako, pinag-aralan ko yung asawa ko eh. Sabi ko, ito pala yan pala yan. Ibang nilalang pala talaga ito. Hindi pala itong katulad ko. That's right. Yeah? Compliment tayo. I'm the opposite of you. Oh, there's something strange about women's mind, you know? Ano sila, talagang iba sila ginawa ng Diyos. Kailangan siya intindihin mo talaga. Amen. Intindihin mo, pakinggan mo,
Pag-aralan mo. Kasi ikaw din ang kawawa. Pag hindi mo gawin yan. Be wise. Kaya ngayon, hindi na ako nagagalit. Subsebahan niya, hindi ako nagagalit. Oh. Kasi, in every action, there is a reaction. In every cause, there is an effect. Diba? So, tsaka isa, yung mainitin ng ulo, ito daw ay nakaka-stress. Ha? Merong ruwa. Pero, yung tinatawag na wisdom, mga kapatid. The wisdom of God is patient. Patience. So Yeshua put a pen on the Torah on making a vow. Sabi niya, huwag kang manumpa sa ngalan ng Diyos. So huwag kang cross my heart, text man, promise. Bawal po yan. Let your yes be yes or no. So may mga penses po. So depende po sa ang Torah, may mga penses po. Ibig sabihin, prevention. So there is a difference between a commandment and penses. Sometimes, it is more practical to tinatawag na forbid than to allow. Kasi nga, na-predict natin yung tinatawag na kasi the Torah is the study of law. So lahat ng bagay may disenyo ang Diyos. Lahat ng nakikita nyo po ay may disenyo. Ang katawan po ng tao ay may disenyo, design. Di ba? Oh. Pag hindi ka natulog ng 8 oras, ano mangyari kinabukasan? Hindi, pagod ka. Diba? Halimbawa, kung ikaw ay empleyado na alam mo may trabaho ka bukas, napagod ka, hindi pupunta ka sa trabaho, puyat. Matutuwa ba yung boss mo pag nakita tutulog-tulog ka? No. Hindi siya matutuwa sa iyo. So, lahat ng bagay may batas. Kaya nga, halimbawa, pag nasobrahan ka sa sugar, anong sakit meron? Diabetes. Pag nasobrahan ka ng alat, oh. Pag nasobrahan ka ng kape, hindi gumaganon-ganon yung mata mo. Nervyos, heartbeat. Pag nasobrahan ka ng lakad, to, hindi, yung yung strain, yung tapilok. Tampilok ba yun? Ako na, tampilok ako. Tapilok. O, 2 buwan, masakit yung paa ko. So, buti, may nakakita ako ng, yung chiropractor sa Davao na hinila lang, gumaling. So the negative commandments, so sa Torah there are 2 kinds of commandments, negative tsaka positive. So it's pag nag-aaral ka ng Torah, alam mo yung mga commandments na pwede. Marami ding commandments sa Torah ay hindi naman pwede o hindi pwede. Ang tawag naman doon ay remedial law. Remedial. Alam mo yung remedial?
solusyon sa pangyayari. Hindi sinabing gawin mo, kundi yun ang pansamantalang solusyon. So kung sabi ni Yeshua, bawal magalit. Bawal palang magalit. Pero pwede ka raw magalit, pero hindi ka magkasala. Do not commit adultery. Ano ba yung adultery? Pangangalunya. Sabi, huwag kang Kabit-kabit. umatol sa may asawa. So ano po yung ano doon? Pens. Ano yung pens? Biwas. Paano ka iiwas? Kaya, doon sa Davao, umakyat kami sa bundok, puro lalaki. Sabi ko, kailangan may protocol tayo dito. Iba ang mga tao rito, taong bundok. Walang kakausap na babae dito. Bawal kumausap sa mga babae. Bawal kumausap sa mga babaeng may asawa. Hindi mo alam, siloso ang asawa niya. At lalong bawal, pumunta ka sa bahay at makipag-usap. So yun yung ginawa namin fence. Bawal magbiro sa mga babae. Bakit? O yun, prevention yan eh. O, sa mga binata at dalaga, paano mo gawin yan? Bawal lumabas. Bawal magpunta sa madilim na lugar. Bawal kumain ng frutas. Bawal gumala na walang kasama. Yung chapter ron, ha? Kailangan may bodyguard. See? Hindi kasi, kahit pag wala kang fence kasi, May tendency. di ba? There's a tendency na ma-break mo yung tura. So pag na-break mo yung tura, mayroong consequences. Sabi ni Yeshua, if you look at a woman lustfully, bah, bawal pala tumingin. Lustfully. Ang tumingin, mga lalaki, okay, huwag kayong hipokrito. Bawal ba tumingin sa babae? Bawal. Hindi. Ha? Lustfully, yun ang bawal. Adultery na ba yun? Tumingin ka na? Hindi. Sa lalaki pa, ito may tibo. Ha? Malimulag na lang tibo. Yung tumingin na gano'n, maganda. Okay pa yan. Pagkakalawa. Pangalawa, Pangatlo. pangatlo, ay, ganyan. Iba na yun. Tama. Kaya ako sa lalaki. May condition mo yung isip mo. Storbo. Ah. Abala. Talaga. Sa Christian, bawal lang uminom ng alak. O doon sa Torah, hindi naman siya pinagbawal. Amen. Pero, Kung maalala. bawal, Sobra. Maglasing. hindi, kilalanin mo yung sarili mo. Bawal maglasing. Hindi, ibig sabihin yan, you have to know yourself. Yes. Di ba? Kung, Kakayahan. pero, ginawa namin sa Davao, pinagbawal namin mag-inom. Kasi walang cellphone. Bakit? Yung mga tao, immature pa. Kaya gumawa kami ng Fresh. oral law doon, oral law. Sabi ko, sasangayon ako. Sabi ko, lahat ng lalaki, bawal nang uminom. Bakit? Hindi kayo marunong uminom eh. Huwag na kayong uminom. Pero ako, uminom ako ng Shoktong. Pero hindi na ako nagyayaya. Ako lang. Para ito, herbal, kunting Pero hindi na ako nagpapakita o ano. Sarili ko na yon. Pero sila, bawal. Bakit? Immature eh. Hindi marunong eh. Di ba?
Oh. So ganyan din ang gawin natin dito. Hindi porke yung tatay uminom, Anak din. ibig sabihin, pwede na pala mga bata uminom. No. Dapat ipaliwanag natin, hindi ibig sabihin, nakita mo ko yung pwede ka na. Diba? Sa Pentecostal, marami silang pinagbawal. Bawal mag-lipstick. Bawal ikaw. Bawal ang make-up. Bawal ang pantalon. Bawal ang alahas. Putol lang buhok. Bawal magputol ang... So nasobrahan yung kanilang pens. Nasobrahan. Batangas na. Masyadong batangas. So, Wala na yung beauty. Pati yun. obserbahan niyo po yung mga iglesia ni Cristo na babae. Pag araw ng pagsamba, bihis na bihis. Pero pag hindi araw ng pagsamba, Lala. ganon din. So anong tawag na doon? Ibig sabihin, banal ka lang pala kung nagsamba ka. So, there's need to be a balance, mga kapatid, no? So, hindi po bawal ang alahas. In fact, ang mga Israel, binigyan ng alahas ng Diyos. Binigyan sila ng alahas galing sa mga Ehipto. Ang problema, yung alahas nila, ginawa nila ng Diyos-Diyosan. Oh. Bawal ba ang lipstick? Kung yung lipstick ay sinadya para akitin ang lalaki, yun ang bawal. Pero nag-lipstick ka dahil parang, ano yan? Parang mukha kang anemic. Di ba? Pero alam mo, may ito naman sabi, ang tunay na maganda, walang sawa ko, hindi na may makeup yan. Hindi na may makeup yan. Original yan. Ewan ko lang sa kilay ko. Ay, original yan. Ayaw na tumubo. Hindi, ibig sabihin mga kapatid, depende, no? You have to make, although, sabi ni Paul, everything is permissible, but not everything is beneficial. Pwede po mag-makeup, pwede po mag-lipstick, pero nasa iyo. Oh, nasa iyo. Pwede po mag-alas, pwede ding wala. Ngayon, may batas sa Torah na ang babae huwag magsuot ng damit pang lalaki, ang lalaki huwag suot ng damit pang babae. Ano mangyari kung yung lalaki sumuot ng duster? Hindi bagay, di ba? Hindi bagay. So, hindi po wala pong kinalaman yun sa yung pantalon. Kasi sa unang panahon, kahit sa Middle East, ang lalaki, mahaba yung damit eh. Ang tinutukoy doon yung identity niya. Dapat yung lalaki, mukhang lalaki. Ang babae, mukhang babae. Pero para sa akin, ang bawal po ay mag-shorts. Yun po bawal. Miniskirt, bawal. Lahat mga less, sleeveless, backless. Hindi, basta sabi nyo, dapat kagalang-galang pa rin, no? Oh. So we have to balance din. Mga pens po ang tawag dyan. Sa Seventh-day Adventist Church, may grupo, bawal ang karne. Bawal ba ang karne? Hindi. Pero sa kanila, bawal. Depende sa kanila. Hindi. Siyempre, bawal ang baboy. Pero yung mga baka ba, baka, kambing, bawal sa kanila. So kanila lang yun. Bawal din yung magic sarap. Magic sarap. Ano bang meron sa magic sarap? Sipon. Yung ano, Ha? yung tinik-tik na
shell, tapos ginawang powder. Sa atin kasi, Torah, we promote healthy diet. We promote healthy lifestyle. Yes. Eh kung para sa akin, kung aasa ka sa magic sarap, commercial po yan. Tamad ka magluto. Right. Kaya in the long term, too much MSG nakakasama sa tao. Yung iodized salt nga masama sa tao eh. Yes, that's right. Yeah. Simpleng asin lang yan eh. Pero pag nasobrahan yan, Kidney problem. hindi dito sa utak. Lalo na yung bitchin. O kami, wala bitchin. Walang bitchin. Pero masanay ka, depende lang sa'yo. So, wala pong direktang instruction na bawal yan, pero yung tinatawag na pens, lalagyan mo ng, ikaw na mag-decide kung ano yung, halimbawa sa anak nyo, kung anak mo, bata pa, less than 16 years old, ano yung bawal? Bawal ka sumama sa hindi mo kilala. Diba? Huwag kang makipag-usap sa estranghero. Lalo na ngayon, sabi nila, may mga batang nawawala, di ba? Nakuha yung kidney. Mamaya, may pupunta sa'yo, ito, gusto mo ng candy. Ito, chocolate, oh. Alam mo sa Israel, nagtataka ako pag magtanong ka ng direksyon. Siyempre, hindi ka taga ron, magtanong ka. Pag babae yung tanongin mo, excuse me, where is the one? Tumatakbo. Kumakaripas ng takbo. Turo pala ng mga rabay yun. Pag hindi Israelite, takbo. Teachings nila, huwag ka magtiwala, baka Palestinian yan. Baka kalaban yan. Para iwas, takbo. Kumbaga, sa atin, mga Torah keeper, yung anak mo babae, paligawan mo ba sa hindi Torah keeper? O pag lalaki, pwede ba siya manligaw na hindi Torah keeper? Masama ba mag-crush? Masama ba mag-crush? Ang tawag ng crush is attraction to the opposite. Kung lalaki ka, you're attracted to female. Yung female is attracted to it. Kasalanan ba yan? Hindi po. Natural design po yan. Opposite attract each other. Pero, sabi doon, iba yung kauri mo. Diba? Kung gusto mong na-harmony, there was a time in Israel, sinauli lahat ng asawa. Sinahuli. Hindi pwede yan. Hindi ka pwede magpag-asawa ng hindi Israelite. Sinahuli lahat. Ganun po ka, yan. Kasi nga, yung generation ay naiiba na. So marami pong pens sa Torah, no? Yun ang pag-uusapan ng mga elders. Pero higit sa lahat po, ang sabi rito, if your hand causes you to stumble, cut it off. If your foot causes you to sin, cut it off. Kung ang mata mo daw ay nagkakasala, dukutin mo. Wala ka ng mata. Yung paa mo nagkasala, putulin mo. Wala ka ng paa. Kung kamay mo nagkasala, putulin mo. Wala ka ng paa, mata ka. Ano na lang yan.
Ha? Idiomatic expression nyo na stop it. Stop it. Cut! Ano ang cut? Stop! Sabihin, kung alam mong nawawalan kang control, alam mo nang hindi na maganda yung ano, tigilan mo na, baka lalo ka pang mapahamak. Sabi niya, mas mabuti pa, wala kang mata, wala kang paa, wala kang kamay, makapasok ka sa karya ng Diyos, kay maimpyerno ka. Sumaipit pala ang Diyos. Kaya makitid ang daan papunta sa karya ng Diyos, sa millennial kingdom. What this is all about, mga kapatid, is self-discipline. Self-discipline yan. Paano ka magdisiplina ng sarili mo? Sabi nila, ang mga taong walang disiplina kasi walang pangarap. Wala kasing pangarap, kaya bahala na, wala naman akong pangarap eh. Facebook, magpo-post ako ng katatawanan, wala naman kahinan. Sabi nga nila, pero kung meron kang pangarap, meron kang gustong ma-achieve sa buhay, meron ka talagang gusto mong marating, disiplinahin mo sarili mo. Lalo na sa ministry, 19 years, nagtataka nga ako, may tao pa rito ngayon eh. Hindi, kasi kung wala akong disiplina, hindi na maniwala ang tao sa atin. Hindi ka na paniwalaan, hindi ka na blessing sa tao. You don't give value anymore. There's no value in your life. Di ba? Alam mo, Torah is more than silver and gold. Kaya, pag meron kang Torah, mayaman ka. Mayaman ka, wala kang Torah, mahirap ka. Kasi mapapahama ka bandang huli. So, ang kayamanan po, hindi siya, ibig sabihin, maraming pera, yan po ay instrumento lang, ano? Ang tunay na kayamanan po yung karunungan ng mula sa Diyos. At magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Kawikaan, sabi niya, bigyan mo lang ako ng sapat para aasa ako sa iyo palagi. Panginoon. Kasi po, tingnan niyo yung mga mayayaman na bansa. Amerika na lang, Amerika. O, ano nangyari sa Amerika? Wala nang moralidad. Immoral na ang mga prinsipyo. Wala nang disiplina yung mga bata. Ano na lang ang kahinatnan. Pag walang 10 Commandments, ang isang bansa, kapahamakan po yung kasusunod niya. One of the greatest teachings in the Torah, alam nyo kung ano? Is know that there is a Creator. Honor your father and your igalang mo ang magulang mo. Paano, pastor, kung hindi naman sila kagalang-galang? Sundin ko ba yung magulang ko kung sabihin niya, anak, lumuhod tayo kay Mama Mary? Susunod ka ba? Bawal nga sa Torah yun. Masunurin akong anak eh. Pwede ba yun? Sino ngayon ang ama natin lahat? Ang Diyos na sa langit. Di ba? Ako, nanay ko, Katoliko. Pero hindi ko hinayaan. Hihina ako dahil sa kanya. Katoliko yung nanay ko hanggang ngayon. Nagpadala ba ako sa nanay ko? Sumuporta ako sa pastor. Pastor, bigyan kita ng tithes ko. Pangaralin mo yung
nanay ko. Namatay na lang yung pastor. Hindi na-convert yung nanay ko. Sabi ng pastor sa akin, ginawa ko na lahat, Brother Ike. Una pang namatay yung pastor eh. Pero, ibig sabihin, hindi ako nagtataas ng boses sa nanay ko. Hindi ako nagtataas ng boses. Tinutulungan ko pa. Pero, pag sa Torah, hindi ko siya susundin. Diba? Gustong-gusto ko na isupot yung mga revolto na eh. Supot ko na to eh. Nauna ako. Kaya lang matapang yung nanay ko eh. Kaya baka itakwil ako eh. So ako din, sometimes there is a tension, no? May tension. Pag naniniwala ka na sa Diyos, at itiwala ka sa na Diyos, is mayroon ng higit na higher wisdom and calling. So, you have to make a fence. May fence ka. Ibig sabihin, mag-extra precaution ka. No? And it's always going to be worth it. So, bawal pumatay ng tao. Bawal ba may baril? Bawal ba may baril? Di ba pag may baril ka, baka makapatay ka ng tao. Depende sa tao. Kung ibigay mo yung baril sa kriminal, gagawa siya ng kriminal, hindi maganda, di ba? Pero kung ibigay mo yung baril sa mabuting tao, andyan lang yun sa bahay niya for self-defense, yung baril, naging protection niya. So, depende talaga sa tao. Pag sumobra naman po sa fence, delikado din po. Yun yung sinatawing hipokrito. No? So, bawal din yun, magpakitang tao lang tayo. Sabi ni Shua, ang pumapasok sa bibig ay hindi dumi sa tao. Kundi yung lumalabas sa kanya, naku, binasa ng mga Christian. Lahat pala ng papasok sa bibig ay pwede na. Bayawak, baboy. Pumunta kami sa bundok bungad ng trigo. Kumakain ka ng, ano ba yun? Yung frog? Kumakain ka ng palaka. Marami dito, pastor. Nuperan ako ng palaka. Ito yung tinatawag na spiritual defilement tsaka physical defilement. Ang physical defilement, sinasabi ni Yeshua, ay pumapasok sa bibig, pupunta sa tiyan, ay lalabas lang as excrement. Ibig sabihin, lalabas din. Kasi, pero daw yung nasa loob, maruruming espiritu, yun daw ang lalong nakakarumi sa tao. Magmumura. Masamang espiritu. Yung, ano ba yun? Threaten. Nagbabanta. Oh. Slander. Ano ba yung slander? Naninirang puri. False witness. Ginagawa ng istorya ng hindi dapat. No? Marites na hindi totoo.
So, bawal po yun, gumawa ka ng kwento para maging masama yung isang tao. Yung nakikinig sa masamang kwento at in-entertain mo, damay ka dun. Alam mo sis, ipag-pray natin siya. Kasi ganito siya. Ay, pinag-pray pa. Kaya minsan mga kapatid, ayaw ko yung mga testimony portion. Paulit-ulit sa Christian. Yung testimony niya, 20 years ago pa. Tapos, pupunta sa entablado. Dati akong ganito, dati yung... Wala na yun, tapos na yun. Hindi mo na kailangan ikwento yun. Last yun, harap to yourself. Kalimutan mo na yun, bagong nilalang ka nun. The moment tinanggap mo si Yeshua, lahat ng nakalipas mong gawain, wala na yun mga kapatid. Sabi niya, though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Wala na yun. Wala na yung luma mong pagkatao. Huwag mo na i-chismis ang sarili mo. Ingat, mag-ingat ka sa pananalita mo. Kung meron ka mang gustong i-testify, keep it short and simple. Direct to the point. Huwag nang i-detalye. Sabi rito, huwag kang maghusga. Do not judge, lest you be a judge. For with judgment you judge, you shall be judged. With the same measure you use, it shall be measured to you. Alam mo bakit si Yeshua ay karapat-dapat sambahin ko rin? Alam niyo bakit? He is a role model. Sumunod siya sa ama niya. Wala siyang pinantay na tao. Nung siya'y nabubuhay, wala siyang galit siya sa masama, pero hindi siya nagkasala kahit isa. Huwag daw tayo maghusga, huwag tayong magsipaghatol, para huwag din tayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihatol ay hatulan kayo. Ang panukat na iyong isusukat ay susukatin sa iyo. Sinukat ka, kundi kulang. Tinimbang ka. Alam mo? Mele, mele. At, ano? Pasin kay Daniel. Huwag mong tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan ng nasa iyong sariling mata. Huwag mo daw huwag daw tayong maghanap ng kamalian sa iba. Tingnan mo daw muna yung sarili mo. Ibig, examine mo na yung sarili. Di ba? Kasi minsan tayo, self-righteous ang tao. Bawal ba maghusga? Alam mo yan, papunta na yan sa impyerno. Pwede ba natin sabihin, mga Christian, walang Torah, walang kaligtasan? Pwede ba yan? Hindi pwede. Do not cause somebody to be stumble. Do not be a stumbling block to the blind. They are blind. Di ba? Torah, napakabuti ng Diyos eh. Ang sabi ni Yeshua, you will be a judge in the millennial kingdom. Pwede ka mag-judge. Kung alam mo ang Torah, pwede ka mag-judge. Pero kung bata ka pa, hindi pa pwede. Kaya nga, turuan ka muna. Oh, ito.
application, tura portion ni Moshe to. Huwag mong murahin ang bulag at bingi. Ibig sabihin, huwag ka raw magiging malupit sa mga may kapansanan. May kapansanan na nga, pag mamalupitan mo, sabi ng Diyos, huwag mong gawin yan. Mabait ba ang Diyos? Mabait ang Diyos. Mabait na Diyos ito. Huwag ka daw magiging, sa mahirap, huwag mo daw ipabor ang mayaman sa mahirap. Dapat mahabagin ka sa mahirap. Patas ka. Kahit sa korte, patas. Diba? Pero alam nyo na panahon ngayon, sa mga korte, may mga kaso, bira ka man nakita, ang mayaman nakukulong. Bakit? Pambayad. Oh. Pambayad siya sa hukuman eh. Pambayad siya sa pulis. Oh. Kaya mahirap magiging mambabatas. Para sa kanila yan. You will be judged according to the law. Law enforcer ka. Napakahirap po. Kaya po sinasabi nila yung pulis, napakahirap maging pulis. So ipag-pray natin sila. Talking about police, pupunta pala ako sa Camp Crame next week. Sino sasama? Mayroong application, pastor ng mga pulis. So, para pwede kang mangaral sa mga pulis. Do not slander your people. Huwag mo daw siya. Huwag mo sirain. Huwag magsiraan. Minsan kasi ugali ng tao, sirain siya para siya yung papabura. Di ba? Uso yan sa trabaho. Sisip-sip sa boss. Boss. Alam mo, boss? Yan yung ginawa niya, boss. Para siya yung ma-promote. Bawal sa tura yun. Inggit ang tawag yun, inggit. Do not stand against the blood of your neighbor. O, biro mo yan? Ibig sabihin, yung buhay niya, protektahan mo pa. Mabait ba ng Diyos na to? Napakabait na Diyos pala ito eh. Diyos ng Israel eh. Parang sinasabi niya, ingatan mo yung buhay ng iyong kapatid. Ingatan mo siya. O, do not hate your brother in your heart. Ano ibig sabihin yan? Huwag mong kapupuutan ang iyong kapatid. Sino ba yung nakapatay ng kapatid? Si Cain, di ba? Kapatay siya ng tao, kapatid niya pa. Ito, reprove your neighbor. Rebuke thou your neighbor. Paano ka mag-rebuke? Alam mo, Brad, may bad breath ka. Brad, may putok ka. Pag may putok, regaluhin mo ng tawas. Brad, may regalo ako sa'yo. Tawas. Intindi niya na, ganun ba? Brad, Colgate. Ibig sabihin ng rebuke, magpakatotoo ka daw sa kapatid mo, sa
Sabihin mo lang yung totoo. Pero, hindi kasi tayo mga Amerikano eh. Mga Amerikano kasi, prangka. May kasama akong Amerikano, pumunta kami sa Lamay. Yung Lamay, yung motorsiklo, yung nabangga na motor, nandun yung mga barkada niya naglalamay. May kasama akong Amerikano. Sinabi ba ng Amerikano, patay na yan, wala na? Munting nagwala yung mga kaibigan eh. May rebuke niya in a way na sa kanila, okay lang yun. Sa Pilipino, hindi pwede yung ganun. Ibig sabihin, paano mo i-review ang kasambahay mo, kapatid mo, in a way na nakaka-bless? So, paano mo siya sasawayin na meron pa ring maramdaman niya yung concern at pag-ibig? Alam mo, ikaw wala ka ng pag-asa. Mabibless ba sa'yo yung tao? Wala ka ng pag-asa. Pwede ba yan? Siyempre, maraming apply. Pero basically, the principle in the Torah is, do not bear no sin because of him. Huwag ka daw magkasala dahil sa kanya. May sinabi si Pablo sa Roma 14:21. Sabi niya, kung ang kapatid mong ayaw kumain ng certain pagkain, ayaw uminom ng certain inumin, huwag mo na rin gawin para hindi ka magkasala dahil sa kanya. Paano mo i-apply yun? Halimbawa, pumunta ka sa, halimbawa, sa Davao na lang, pumunta ka sa Davao, bawal ang red wine. Bumili ka red wine. Inom tayo red wine. Eh doon, bawal nga yung alak eh. Huwag ka magdala ng red wine. Grape juice lang ang pwede. Kasi nga sabi ni Paul, kung natitisod siya dahil doon, huwag mo nang gawin. Di? Napakabait ng Panginoon. Talagang perfection ang gusto. Do not take vengeance. Huwag maghiganti. Di ba ang tao pag galit na galit, anong sasabihin niya? Papatayin kita. Di ba? Pero sabi ng Diyos, huwag kang maghiganti. Mahalin mo yung hindi na mabait ba ang Diyos? Yes. Hayaan mo ang Diyos maghiganti para sa iyo. Kung may kaaway ka, ipag-pray mo sa Panginoon. Panginoon, inaaway ako. Kunin mo na yan, Lord. Kunin mo na siya, Lord, please. Hindi ko ha, pero lang yun. Sana magbago pa yan, Lord. Sana baguhin mo pa yan. Ang laki pa ng potential yan, Panginoon. Ang laki pang pwedeng mangyaring maganda dyan. Baguhin niyo siya. Pero kung salbahe na talaga, perwisyo na sa lipunan, kunin mo na yan as soon as possible. Ano, huwag mo ilagay yung batas sa iyo. Kaya ka nga may Diyos eh. Siya magtatanggol sa iyo. Ako, naaawa ako sa tao magagalit sa akin. Kaya huwag kayo magalit sa akin. Kawawa. Hindi, ibig sabihin, pag may galit sa akin na walang, yung sa labas ba? Kawawa yun. Dahil sinabi ng Diyos, hayaan mo ako gaganti para sa iyo. Marami ng instances ako na experience na talagang nawala ng buhay dahil dyan. Do not bear a grudge against the children of your people. Wiro mo pati magtanim ng, huwag ka daw magtanim ng galit. Mabait ba ang Diyos?
Bakit may reliyon na sinasabing patayin lahat ng mga hindi naniwala? May reliyon na gano'n. Alam niyo na. Pero itong Diyos ng Israel, mabait. Huwag ka daw magalit sa kapwa mo. Pwede kang magalit, pero hindi ka magkasala. Mahalin mo yung kapwa mo katulad sa... Ibig sabihin, gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin nila sa'yo. Golden rule. Pag gumawa ka ng mabuti, babalik sa'yo, puro kabutihan. Yun lang ang sikreto dyan. Pag gumawa ka ng hindi mabuti, anong expect mong balik? Hindi rin mabuti. Aanihin mo kung ano yung itatanim mo. Kaya kung magtanim ka ng Torah obedience, aani ka ng kapayapaan. Peace of mind, good health, blessing, prosperity. Laging natin. Yan ang Torah, mga kapatid. Mabait ba si Yahweh? Mabait po siya. Palakpakan natin siya. So, yun po yung message for today. This is just an introduction to the series of building a fence on the Torah. It's the 42 journey. Yun yung in-explore ngayon. The 42 journeys in the Torah. Mahaba po itong paglalakbay ito. Baka sabihin nyo, hanggang kailan ba tayo mag-Torah? Forever. Forever na po yan. Yan po talaga kung bakit tayo nilikha ng Diyos para sumunod sa Torah. So tayo po tayong lahat, habang tinatawagan ko po, sino po yung magli-lead ng Aaronic benedictions? Brother Chris? I receive the blessing. Kantahan natin. I receive the blessing. So sa mga nanood sa YouTube, Shabbat Shalom po. Thank you for joining us. I hope you are blessed by the message. And I hope you learned something of value to you. So may Yahweh bless you.